Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang linggo ng Adviento, unang linggo ng Quaresma, first Sunday of Lent. And if you notice, every year, basta first Sunday of Lent, ang ating reading, gospel reading, ay tungkol sa temptation of the Lord Jesus, ang pagtutukso sa ating Panginoong Hesukristo. So sa loob ng 40 days, ang ating Panginoon sa disyerto ay nag-ayuno, preparing for His mission. At sa kanyang weakest moment, He was hungry, He was tired, and He was alone there in the wilderness. The devil came to tempt Him. But Jesus did not fall into the temptation brought by the devil. He overcame, nanalo siya laban sa tukso, nanalo siya laban sa dyablo. I think ito'y pagpapakita rin sa atin na kaya rin nating labanan ang tukso. Alam natin na si Jesus ay Diyos at nagkatawan tao. At sino mang tao, they will be subjected to temptation. And Jesus, who was fully human, was subjected to temptation. And by winning over temptation, He is also showing us na tayong mga tao ay kaya rin nating labanan at manalo sa tukso. Kaya sa pagninilay natin ngayon, ay ganito ang ating sasagutin na tanong. How do we resist temptation? How do we resist temptation? Magbibigay po ako ng 5 practical tips on how to resist temptation. 5 practical na paraan upang manalo tayo laban sa temptasyon. Handa na kayo? Una, run away from tempting situations. Lumayo ka sa sitwasyon ng tukso. Some battles are best won by simply avoiding them. In Genesis 39, we have the story of David at saka yung wife ni Potiphar. At that time, si David ay alipin o servant ni Potiphar, isang Egyptian master. Itong misis ni Potiphar, so si David at that time ay hindi pala si David, si Joseph. Si Joseph at that time ay servant ni Potiphar. Itong misis ni Potiphar ay nabighani kay Joseph. At sabi sa Genesis 39, halos araw-araw tinutukso niya si Joseph. One day, walang tao sa bahay. Si Potiphar ay may pinuntahan at ang naiwan lang ay ang kanyang misis at si Joseph. At tinukso ng babae ng misis si Joseph. Umabot pa sa punto na nahubaran niya si Joseph. No? Hindi naman nahubaran at tanggal yata yung salawal. No? Anong ginawa ni Joseph? He simply ran away. He simply ran away from that moment of temptation. Kayong mga lay ministers, kung gawin sa inyo yon, anong gagawin niyo? Tatakbo kayo, papalayo o papalapit? Run away from temptation. So si Joseph simply ran away from temptation. No second thoughts. The same is true for us. If a place, if a person, or a habit leads us into sin, the best thing to do is leave immediately. No second thoughts. Pangalawa, know yourself. Kilalanin mo ang iyong sarili. Ano ang iyong kahinaan? Ano ang iyong kalakasan? Where do you usually fall? What situations make you vulnerable? Sabi ni St. Peter, 1 Peter 5:8, be alert and sober mind.
Your enemy, the devil, is prowling like a roaring lion looking for someone to devour. Ang demonyo na ating kaaway ay parang leon na nagmamanman, at naghahanap ng perfect timing para ikaw ay lamunin. No? So, kaya magandang tanungin, saan tayo mahina? The devil knows our weaknesses. Alam ba natin kung ano yon? Baka ang demonyo ang alam ating kahinaan, tayo hindi natin alam ang ating kahinaan, delikado yon. Sapagkat gagamitin ng demonyo ang iyong kahinaan para ikaw magkasala. And so you see, Lent is a time of self-reflection. What sins do we struggle with? Where do we often fail? When we know our weaknesses, we can guard ourselves better. Kung alam natin kung saan tayo mahina, mas maayos ang ating pagwagwardya sa ating sarili. Self-awareness helps us avoid the traps of sin. Pangatlo, surround yourself with the right friends. Palibutan mo rin yung sarili ng tamang mga kaibigan. We become like the people we associate with. Bad company produces bad character. Ang nanay ko ho ay teacher. Ang tatay ko ay abogado. At ang nanay ko, very particular, na kaming 12 magkakapatid ay makatapos sa pag-aaral. Sabi niya lagi, ang edukasyon, ang matinding pamanang maibibigay namin sa inyo. And so she was a strict disciplinarian. She was always making sure that we are faithful sa pag-aaral namin. Hindi pwede yung bulakbol. Pero doon sa Bicol, kung saan ako lumaki, sa aming neighborhood, meron kami sa Balas Compound, and around the sa Balas Compound, yung kultura doon ay parang hindi masyado nagpapahalaga sa edukasyon. Sapagkat doon sa mga kapitbahay namin, kahit yung mga bata, kahit mga high school pa lang, elementary, okay lang sa mga magulang nila na nagsusugal. One time, yung aking younger brother, sumama sa paglalaro ng baraha. So yung mga laro doon, baraha, karakrus, tong-its, etc., kung ano-ano pang laro, naglaro ng baraha. Naku, nabalitaan ito ng mami ko. Pinuntahan ng aking kapatid at pagkatapos pinauwi. Pero yung mga neighbors namin na nagsusugal, sinermo na niya ng pagkabahaba. No? Kung magsusugal kayo at okay sa inyo magsugal, hindi okay sa aking mga anak. Huwag niyong isasama ang aking mga anak sa pagsusugal. Pag uwi niya, kasama yung aking brother, kami na hindi namin alam nangyari, bigla kami pinapila lahat, kami magkakapatid. Sabi, bakit kaya pinapila? Di ba yung ginagawa ng magulang, yung kasadanan ng isa, lahat damay? So kaming lahat nakapila mula sa panganay, pababa yung aming yung parang kami staircase, na pababa hanggang sa pinakabunso na walang kamuwang-muwang, nagsermo ng mami ko. At doon namin nalaman na yung palang kapatid namin nagsugal. Kami, hindi naman kami nagsusugal, pero sinermonan. To drive home the point, wag na wag ko kayong makikita na nagsusugal. Ang priority nyo ngayon, mag-aral kayo. Mag-aral kayo. Kaya talagang naano sa amin yon. And I think the reason of my mom was very simple. Kung kami mapapabilang sa barkadahan ng mga sugarol, malamang maging mga sugarol din kami. Maging mga sugarol din kami. Ang gusto niya, mapabarkada kami sa mga kabataan na mahilig mag-aral at hindi mahilig magbulakbol. If we walk with those who encourage us to do good, we will grow in virtue. But if we surround ourselves with negative influences, we may find ourselves slowly drifting away from the Lord. Sabi ni St. Paul, do not be deceived. Bad company corrupts
good morals. Pang-apat, pray when you are tempted. Magdasal pag ikaw ay tinutukso. Sa Garden ng Gethsemane, sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, watch and pray that you may not fall into temptation. When we are tempted, let's immediately turn to God in prayer. Siguro kahit simpleng Panginoon, tulungan niyo ako, can make a difference. Can make a difference because prayer keeps our hearts focused on God, who alone can give us strength. Without Him, we cannot win against sin, but with Him, we will be victorious. Panglima, huli na po ito, be filled with the Holy Spirit. Magpailalim kayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Jesus was led by the Holy Spirit into the desert, and it was the Spirit who gave Him the strength. When we allow the Holy Spirit to fill our hearts, we receive wisdom, we receive courage and endurance, especially in moments of difficulties and temptations. Si Maria was filled with the Holy Spirit. Kaya nasabi niya, be done to me according to your word. She was able to say yes to the proposal of God. The disciples na dating mga duwag, na dating mga natatakot, became bold preachers after Pentecost, nung bumaba ang Espiritu Santo sa kanila. Sabi nga ng panalangin ni Saint Paul para sa atin, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Ephesians 3:16. So ano yung 5 paraan, practical tips para malabanan ng tukso? Una, lumayo ka sa tukso. Run away from tempting situations. Pangalawa, kilalanin mo yung sarili. Ano yung lakas? Ano yung kahinaan? Pag alam mo kung saan ka mahina, mas lalo mong dedepensahan ang sarili mo. Alam ng demonyo kung saan ka mahina at lagi niyang gagamitin yon para ka magkasala. Pangatlo, palibutan mo yung sarili ng tamang mga tao. Pag ikay napasama sa mga masamang tao, malamang na maging masama rin ang iyong kahinatnan. Pang-apat, magdasal pag ikaw ay tinutukso. Pang-5, be filled with the Holy Spirit. As we enter this season of Lent, let us be vigilant. Temptation will come into our lives as Jesus was subjected to temptation. But Jesus has shown us, as human beings, we can triumph over sin. At paano tayo magwawagi laban sa temptasyon? Yun yung 5 practical steps para manalo sa temptasyon. Amen?